kababayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ay mapagkumbabang humihiling po sa inyo na mapakinggan niyo po ang aking mga sasabihin. Pero bago po ang lahat, lilinawin ko lang po, hindi ko po nais mangagaw na eksena sa kalagitnaan ng malawakang kampanyang kasalukuyang nagaganap ngayon sa atin. Ang aking pong mga sasabihin ay para po sa mga nagdududa sa mga pangakong binitawan ni Mayor Duterte at Senador Cayetano. Natatapusin nila ang mga salot sa ating lipunan na kinasusuklaman nating lahat. Yan ay ang kriminalidad, droga, korupsyon sa ating bansa na kanilang ipinangakong tutuldukan sa loob po lamang ng 6 na buwan kung sila po ay mabibigyan ng pagkakataong manungkulan. Ako po ay isa sa mga gagarantiya sa inyo na matutupad po lahat ng ito. Sa mga susunod ko pong sasabihin, ay tiyak na matataranta ang mga magnanakaw sa ating gobyerno, mga drug lords at mga kriminal. 5 taon na po ang nakakaraan nang ako po ay may nilikhang programa na sinubukan ko pong ilapit at maitulong sa ating pamahalaan. Ang lahat po ng mga plano ng programang ito ay akmang-akma sa pareho nating mithiin. Dahil pare-pareho na po tayong galit na galit sa bulok na sistema ng ating gobyerno at mga suliranin na hindi matuldukan sa kabila ng marami na pong upo na mga opisyalis na pangulo ng bansa. Sinubukan ko po itong ilapit sa kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng DOJ. Ipinaliwanag ko po ang mga unang bahagi. Katunayan po ay nagustuhan po nila ito at ako po ay kanilang pinatawag. Ngunit sa umpisa po lamang ng pag-uusap ay naramdaman ko na negosyong ibig nilang mangyari. Kaya po ako ay napaatras. Dahil hindi po ako negosyante at lalong-lalong hindi ko po nais na magamit sa korupsyon at pagnanakaw sa bayan ng aking inaalok na tulong at serbisyo. May 4 na bahagi po itong programang ito na nais ko pong ibigay suporta sa ating susunod na Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-unang hakbang po sa pagsugpo sa mga kriminal, droga at korupsyon ay tuluyan silang tanggalan ng pagkakataon na makagawa nito. Naniniwala po ako na ang pagtatanggal ng oportunidad sa mga kriminal at magnanakaw ay umpisa ng matibay na solusyon. Kasabay po nito ay pinakamabilis na pagdakip at pagkapanagot sa sino man lalabag sa batas, dahil agadan po natin silang matutukoy sa ilalim ng programang ito. Isa po sa bahagi ng hakbangin akin na imungkahi ay ang pagkakaroon ng mandatory drug test sa lahat ng high school at kolehiyo sa buong bansa bilang bahagi po ng enrollment requirement. Isang totoong drug test na walang hocus-pocus. Ang gastusin po para sa drug test ng mga pampublikong paaralan at state university ay kasama po sa taunang budget ng kagawaran ng edukasyon. At para po sa mga pribadong eskwelahan, isasama po ito sa kanilang matrikula. Uulitin po ang ganitong pagsusuri matapos ang 6 na buwan. Sa mga magpopositibo po ay bibigyan sila ng sapat na atensyon ng bawat eskwelahan na kanilang kinabibilangan. Ganitong sistema din po ang sasagwa sa mga magre-renew at kukuha ng kanilang driver's license. Isang totoong pagsusuri na hindi po mapepeke. Ang magpopositibo po ay hindi po papayagang makakuha ng lisensya. Makaraan po ng 6 na buwan ay maaari po silang muling sumubok kumuha ng kung mapapatunayan na sila ay negatibo na sa droga. Sa mabilis pong pagkakaunawa, papatak po ito sa principle ng law of demand and supply. At sisiguraduhin ko po sa inyo na malulugi ang mga sindikatong namumuhunan sa droga, kung kaya't mapipilitan na lamang silang lisanin ang ating bansa. Pangalawa po ay ang solusyon sa seguridad at kaligtasan ng bawat Pilipino. Ang bansang Pilipinas po sa kasalukuyan ay pinamumugara ng iba't ibang international syndicate dahil sa kaluwagan ng seguridad sa ating bansa. Namamayagpag po ang kanilang operasyon dito sa ating bansa dahil malaya po sila nakakapagtransaksyon sa loob at ang labas ng Pilipinas gamit ang ating sariling pasilidad.
kung kaya't maraming foreign investor po ang atubiling maglagay ng kanilang negosyo sa ating bansa. Ganon din po ang banta ng terorismo. Madali din pong nakakapasok ang sino mang nais magsagawa ng kaguluhan sa ating bansa. Sa ilalim ng programang ito, nakakatiyak po tayo na ang bansang Pilipinas ay susunod na idedeklarang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Kasama din po sa programang ito ay ang sentralisadong komunikasyon magmula sa tanggapan ng Pangulo patungo sa mga lalawigan, munisipalidad, hanggang sa bawat barangay sa buong bansa para sa mga alertong impormasyon sa pinakamabilis na komunikasyon. Nanghihinayang po lamang ako kung ang programa pong ito ay nabigyan sana ng pagkakataon noon. Hindi po sana nagkaroon ng maraming nabuwis na buhay sa trahedya ng Yolanda at iba pang sakunang nagdaan. Napag-ingat po sana sila at na-rescue bago pa man tumama ang bagyong Yolanda. Nagkaroon po dapat ng mabilisang koordinasyon at na mabigyan ng tamang babala ang mga kababayan natin sa pinakamalapit na sentro ng sakuna. Ang ikatlo at kaapat na bahagi po ng programang ito ay siya pong magiging susi kung bakit tatanghali ng bansang Pilipinas na may pinakamabilis na pagbangon at pagunlad sa kasaysayan. Sa loob po lamang ng isang taon, ipinapangako ko po na magiging doble ang kasalukuyang GDP at budget ng bansa para sa mga proyekto nito at patuloy pa po itong lalaki. Lahat po ng ito ay buong pusong ibabahagi ng inyong lingkod sa pag-upo ng ating bagong Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor Duterte, kayo po ang sagot sa matagal ko ng dalangin. Ang dalangin ko po ay mabigyan ng ating Panginoon ang ating bansa ng isang pinuno na tutuldok sa paghihirap ng ating mga kababayan at gagawin ng lahat upang maging lubos na ligtas at payapa ang manirahan kahit saan mang sulok ng Pilipinas. Ang aking pong programa na nais mong kahit ay higit na maging epektibo sa pagpapatupad po ninyo ng federalismo. Sa mga mabuting ama po ng tahanan na nakikinig po sa akin ngayon, batid ko pong nadarama nyo rin po at naunawaan ang aking pinaglalaban. Ang manatili pong ligtas ang ating mga anak at ating buong pamilya habang tayo po ay naghahanap buhay sa malayong lugar. Mangyayari po ito sa lalong madaling panahon kung magtutulungan po tayo na mailagay sa pagkapangulo si Mayor Duterte. Mayor Duterte, ipagpaumanhin po ninyo. Kung sa ngayon ay hindi po ako lubusang makapagpakilala at makaharap sa inyo, batid ko pong naunawaan po ninyo ako. May mga malalapit po akong kaibigan at pinagkakatiwalaan na magpapatunay po sa inyo na totoo po ang lahat ng aking sinasabi. Katunayan po, sila po ay malimit nyo pong nakakasama ngayon sa mga kampanya ninyo kasama si Senator Cayetano. Umaasa po ako na pag-upo ninyo bilang bagong Pangulo ng ating bansa ay ako po ay inyong bibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag sa inyo ng personal ang programang ito. Sama-sama po tayo na uukit ng kasaysayan ng ating ipapamana para sa susunod na henerasyon na siya magpapatuloy at magpapayaman sa itatanim nating tunay na pagbabago. Maraming salamat po at patuloy po kayong pagkaingatan ng ating Panginoon.